Sada sa Imprenta. Issue natin, alamin po natin kay Vice Mayor Isko Moreno. Vice, magandang hapon po, Big Lima. Ay, Kuya Vic, magandang hapon po sa inyo at sa lahat ng nakikinig ng DCM. Hindi naman humainit ang ulo nyo at hindi kayo pinasabihan dahil kasigurado kayo mamumuro ng motoriste. Nako, alam mo Kuya Vic, totoo po yung sinabi ninyo. Ang alam po ng mga mamamayan, meron pong mga mayor, ang mga syudad, meron pong mga vice mayor o konsehal, na kapag may problema sa isang syudad, sila po ang unang puntahan. Correct. O sila po ang unang sasanggunian ng mga tao. At sila ang unang tatanungin kung ano nangyayari, bakit ba nagkaka-traffic-traffic, o bakit ba bigla nagsasara na lang ng kalye, o ano man mga plano pagdating sa kalye. So far, okay naman po tayo, pero kailangan yung katulad yung gagawin mo ng Intramuros Administration ng rerouting ng buong Intramuros. Grabe yan? Grabe po yan kasi while it is true, we recognize PD 1616 and we respect that. Even President Mayor Erap Estrada, kinikilala po yan na sila yung may kapangyarihan na pangalagaan yung heritage ng Intramuros. Wala namang problema ron Wala naman tayong pinagtatalunan doon, Vice, di ba? Tama po kayo. Wala tayong pinagtatalunan. Better na pagandahin nila, dapat lang. But, pero yung pagbabaguhin na nila yung kalye, meron naman nung isang batas. Na sinasabi naman sa local government code, kapag pinag-usapan ay kalye, avenue, boulevard, lahat yan ay ang responsibilidad niyan ay ibinibigay yung otonomiya sa lokal na pamahalaan. Ngayon naman, kami naman sa Maynila, kapag may binabago naman sila, meron naman silang kahilingan sa national government nang gagaling yung programa, lagi naman nakikisa si Pangulong Mayor Erap Estrada at madalas silang pagbigyan. Sa totoo lamang po, alam nyo, isa ko kaming bilib na ahensya ay yung DPWH. Every time na makikita po nyo ngayon sa Maynila, marami pong mga construction. Maraming. Pero yun po ay pinapaalam sa amin so that kami naman sa traffic management through Director Carter Loica and Major Sagaysay. Ang ginagawa naman namin, pinaalam namin sa publiko ahead of time. And we put enough information sa physically sa kalye ahead of time, and even using a social network medium, pinapaalam din namin sa tao. At ito, katulad po ito, the radio station, pinapaalam namin na huwag po kayong dadaan dito, may hukay po dito, isasara po yung kalye dito pansamantala. So that people will be aware of ano ba yung nasa unahan ng kotse niya, bakit ba traffic doon sa kabilang dulo. Nalisigaw yung tao. So hindi siya nakakapag-detour. Kaya sa amin, yung gagawin nila sa Intramuros, we agree alam nyo, maganda yung gagawin nila sa Intramuros. Ay, dapat lang yun. Dapat nilang pagandayan. Okay ako dyan. Pero yun nga ang problema. Kaso nalaman pa namin sa balita. Kita mo. Bakit ganun? Sa balita pa namin nalaman. At saka Vice, kung ngayon sila magpapalabas ng notice, sa Lunes na ito, ilang araw, holiday bukas. Iyan po naman, hindi naman po namin binubuhat ang bangko namin sa siyudad ng Maynila. Pag may mga ganyan gawain, malalaking event or mga infrastructure development, ahead of time, kino-communicate na namin yan sa mga stakeholders, trackers, logistic group, mga tao, mga enforcers namin, ibinibrief na sila, tapos nire-reposition namin base na rin sa direktiba ni Pangulong Mayor Erap, ito, magiging concern area natin. So, ibang resources natin na traffic enforcer will be pulled out doon sa ibang areas para atinan yung bagong concern area for a certain period of time. Ito ba sulat nyo sinagot na? Ay, kami sumulat na po kanina. May mga inquiry po kami. May copy. Pinaliliwanag po namin doon sa aming sulat na ang may karapatan na magbago ng one-way, two-way, no left turn, no U-turn, ay ang syudad o ang lokal na pamahalaan. Isa lang ang mayor ng isang lokal na pamahalaan, hindi po pwede maraming mayor dito. Sa anumang munisipyo, sa anumang syudad, kailangan naman po siguro total kapitbahay lang namin sila ang lapit-lapit lang mo sa kanila. Pwede nga maglakad City Hall papuntang Intramuros.
Opo, kanina nung nasa DCMM mo tayo sa action ngayon, siguro napakinggan po nila, nagpadala po sila ng tao. And we assured them, as per directive of the mayor, to support. Kami susuportahan namin. Pero sabi nga namin, but still, we will insist the local autonomy of the local government unit. No? Kaya po kanina, medyo naliwanagan naman sila. Sinasabi nila, hindi, may batas naman din na nagsasabi na pwede namin ayusin ng traffic. Sabi ko, hindi pa ako tao, yung batas na yan, may bagong batas na, yung local government code, yung 1991. Mas maliwanag doon na kapag isinasaayos ang mga kalye, ay kailangan dumaan sila sa Konseho ng Maynila at yung ginawang ordinansa ng Konseho ng Maynila ay pipirma ng alkalde. Kung yun ay tipo niya. Kung hindi naman, ibibito niya. Yun yung proseso. So ito ho, Vice, i-renovate nila Intramuros, isasara namin ang kalye, that's it. Sa balita nyo pa nalaman, not notifying the city hall. Sa balita po namin nalaman yan. Pero bagamat ganoon nga, we assured the IA, kanina nagpunta sa amin, sabi na, sige, submit it to us, we will adopt it in the city council and we'll have the mayor approve it because under the directive of President Mayor Estrada, kung ano man ang mga gagawin, katulad po ngayon mapapansin po ninyo yung Rojas Boulevard, ginagawa po ng DPWH. O kita niyo po, bakit po kahit paano tumatakbo, tapos habang tumatakbo, although may challenges dahil medyo mabigat ang trapiko doon, pero nakakagawa rin sila ng trabaho. Ganito naman yung DOT. Yung DOT, Department of Tourism, mayroong malaking event yung Eco Marathon. Yung Shell Eco Marathon. Mahaliw tayong banyagan dumayo rito. Bakit weekday ginagawa yan? Ewan ko. Anyway, sige. So, sinuportahan din natin. Ngayon po, mga national agency yan. Ngayon, ito naman susunod, nakipag-usap na po sa amin yung contractor ng isang project ng DPWH, si Secretary Singson din po, tumawag. Paano sila matutulungan doon sa pagsasara ng Ayala Bridge. Kasi po yung Ayala Bridge, itataas po siya ng 0.7 meters. Kasi sumasayad na po yung mga barge. So, they took advantage of itataas, inire-renovate na rin nila sa kanire-retrofit. Sabi naman namin, teka muna, ang bilin sa amin ni Mayor Erap, paano yung mga dadaang sasakyan? Baka mahulugan ng bakal o may aksidente. O hindi isara na lang natin sa maikling panahon. Kaysa gawin natin yung unang plano, isara yung kabilang lane, bukas yung kabilang lane. Ganun din naman ang traffic na idudulot noon. Pero ang difference, isa gagawin ng 5 buwan, isa gagawin ng kulang-kulang 3 buwan. Sabi, we'll suffer na lang in 3 months. We'll just rearrange and reroute the area. May masaktan, may maano. Tama. Tama po kayo kaysa may maaksidente. Right. Lastly, Vice Mayor, ano ang pinagtapusan nyo ng Intramuros? Ay, inassure po namin sila na sinabihan po kami ni Pangulong Mayor kung ano programa nila sa loob, supportahan natin. But they should not govern by themselves. Na sila lamang. They have to follow procedures and we will support them. And nagbigay na po kami ng garantiya kanina doon sa kanilang urban planner. Nagpunta na po kanina sa amin. Pero kami naman, nagpadala pa rin kami ng official na sulat of inquiry. Dahil ito raw po yung pag-aaral ng International Bank, funded daw ng International Bank yung programa nila. Sabi naman, any development will be supported by the city, but don't think that you're parang nasa ibang syudad sila. Whether Port, whether Intramuros, whether Luneta, whether Grandstand, although yung mga yung binanggit ko na yan, national government po yan. Pero sila po ay nasa loob ng Maynila. Yung kapakanan ng mga taga Maynila. Paalam ka sa may-ari ng bahay. Kuya Vic, ito na lamang. Pasok ako, makibigan mo tayo, di ba? Paano kung pumasok ako sa bahay ninyo, ayusin ko yung sala ninyo? Kahit presidente ka pa ng Amerika, magagalit ako sa'yo. Exactly. Yun lang naman ang amin. Kasi ipaliliwanag namin yan sa mamamayan. Kaya kita mo, nagalit ang taong bayan sa EDSA nung isang araw. Although hindi na umay nila yung bakit. Because they were not informed of changes. Na-inform sila na mayroong isasang konting kalye. Pero i-block mo yung buong kalye nang hindi sila na-inform, maliligaw yung tao. Can you imagine na sitting in a car for 3 hours? Aray ko. So, ayun namin yung sa Maynila. Kami po sa Maynila, matraffic po kami minsan maluwag. Pero pag kami yung sa traffic, hindi naman basta-basta nagre-reklamo ang tao because
they are properly notified ahead of time. Tapos nananawagan talaga kami, nakikiusap kami sa mga media, pwede ba pakisuyo naman, ilabas nyo ito, kasi kawawa naman yung mga tao. Dahil itong petsang ito, hanggang ganitong petsa, hindi uubra itong mga kalye na ito at itong mga dadaanan. So makakaplano ka. Makakabuelo ka no? Makakabuelo ka Hindi yung... Wala, pag nandyan na, nakatunga nga kayo, ang problema, kayo mumurahin, hindi naman sila Opo, kita po ninyo ito po, isang magandang example, major development, Skyway. Pero nakarinig na ba kayo ng reklamo sa South Superhighway, Manila side? Wala, because pinlano namin yun ng maigi. Sinabi namin ng community. Yung community dadaanan ng bagong ruta, o sabi kailangan namin alisin yung mga nakaparada nyo sa sakyan dito dahil sa loob ng 3 taon gagamitin muna tong avenue na ito as a alternate route. So yung mga tao na-i-inform sila. So ngayon nagkakasukuan doon ng malalaking sakyan, pero alam nila the back of their mind, we were informed already na itong area to challenging area. So continuous yung progress, continuous yung development, tapos yung mga tao handa yung mindset. Yun naman po naman ang amin hinahabol. Kasi po kami po mananagot. Totoo po yan. Mananagot po niya si Mayor. Kasi sasabihin, si Mayor walang ginagawa. O si Juan de la Cruz walang ginagawa. Siyempre, minsan, hindi naman natin kaya ipaliwanag sa lahat ng mamamayan na iba ang function ng national government, iba ang function ng local government. Alright. May teksto rito, Vice, galing kay parin Johnny Magalona, si Juan de Sabog. Pare, pakisabi naman kay BM na wag nang parahin yung mga truck sa Tayuman. Masyadong masikip na ang kalsada. Instead, baka hindi na lang magdaan sa C3. Yun ang gagaling sa norte, sa C3 yung papuntang R10. Yan ang... Nako, tama-tama po yung text na yan. Alam po Johnny Magalona. Opo, yan po yan. Nung nagkaroon po kami ng one lane policy at saka truck ban, isa po yan sa kalyeng pinagbawalan namin ng daanan ng truck. Pagamat ganun ang stand namin, dala ng pag-aalala namin sa mga taga-Tayuman, sa mga taga-Riles, taga mga Rahabago, taga mga Kapulong na nasasagasaan, no? Nakiusap ang national government ilip ang truck ban. Inilip naman po ni Pangulong Mayor Erap dahil sabi nila, lift the truck ban, in 2 weeks time magkakaroon na maalis na yung port congestion. That as we speak, it's been about 4 months, port congested pa rin. But be that as it may, isa yan sa mga dahilan kung bakit kaya namin tuntunin yung mga kalyeng concerned areas kasi alam namin na doon talaga nagkakaproblema. Kami naman, pinpointed nyo. Sinasabi namin sa inyo, nakikipagtulungan kami sa national government. They have a problem that they cannot, I don't know if they can solve it, but as much as possible, hanggat maaari, kami naman, pinangangalagaan naman namin yung kapitbahay namin. Very good. Obligasyon po namin yun Tama. Basta nandiyan si Carter Lohica, tsaka si Toti Jokno, I'm sure everything is under control. Awa naman po, lahat naman po kami, ipinatutupad lang naman namin yung mga gawain na gusto po ni Pangulong Mayor na may saayos ang syudad. Talaga naman po maraming challenges dito sa Maynila. And these are the things that we see every day. That's why everything, hindi naman kami nagpapahinga. Ako ho'y testigo rin dahil tigarian din ako sa Santa Cruz kaya alam ko lahat yan At talagang, anyway, Vice, sige, magtalas-tasan tayo para malaman ng mga taga Maynila kung anong mangyari sa Intramuros. Vice, salamat sa'yo for your time. Opo. Good. Thank you po. Anytime po. Thank you. Vice Mayor Isko Moreno.